Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Political analyst na si Professor Dennis Coronacion ng University of Santo Tomas na posible makita sa susunod na taon ang hindi magandang epekto sa ekonomiya ng isyu ng korupsyon sa gobyerno. Ayon sa political science professor, maaaring bumaba ang credit rating ng bansa dahil dito. Bagaman sa kasalukuyan ay mataas pa naman ang credit rating ng bansa na nasa investment grade. Mahalaga sa gobyerno ang credit rating sapagkat direktang naapektuhan ng mga ito ang gasto sa pangungutang, daloy ng pamumuhunan at antas ng tiwala ng mga negosyante o mamumuhunan. Ang mas mataas na credit rating ay nangangahulugan ng mas mababang antas ng panganib. Magbibigay ito sa pamahalaan ng mas mababang interes sa pangungutang at maging sa pribadong sektor. Magiging kabaligtaran naman ang mangyayari kapag mababa ang credit rating na ibinigay sa isang bansa. Ayon kay Professor Coronacion, hati sa ngayon ang pananaw ng mga eksperto sa nagiging epekto ng corruption issue sa ekonomiya ng bansa. Pero kinakabahan ako na baka sa susunod na taon, doon mag-reflect, doon lalabas yung corruption issue natin. So baka bumaba ang ating credit rating sa mga international crediting agencies na to. Hataw Balita ngayon! Tinawag naman na paninira ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyong ibinabato sa kanya, partikular na ang muling tanungin sa umano'y personal na kaugnayan niya kay Ramil Madriaga. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, hanggat walang ebidensya ay paninira lang ito na ang dulo ay harangin ang posibleng pagtakbo niya sa 2028 national elections. Muling binigyan din ng ikalawang Pangulo na hindi niya sinusuportahan ng mga larawan na inilalabas ng kampo ni Madriaga ang mga aligasyon nito laban sa kanya. Paliwanag pa ng Vice Presidente, pawang walang kaugnayan ang mga ito sa nasabing mga paratang at kinunan lamang ito sa public events na dinaluhan niyang personal. Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Nag-release na naman kami ng statements kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. At kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. Hataw Balita ngayon! Nagdungo sa Davao City si Vice President Sara Duterte upang personal na dumalo at pangunahan ng pamamahagi ng kanilang pamilya ng mga token sa mga Davaoenyo. Ito ay taunang tradisyon ng pamilya Duterte kung saan namibigay sila ng munting regalo sa mga tao sa lungsod, kabilang na ang mga food packs, gift certificates to gift packs. Ginanap ang naturang aktibidad sa Ancestral House ng mga Duterte sa Bangkal, Davao City, araw ng Huwebes, December 25. Ayon sa Davao City Police Office, madaling araw pa lang ay may mga tao nang nakapila. Tinatayang 30,000 tao ang pumila at nakibahagi upang makatanggap ng regalo mula sa mga Duterte. Hataw Balita ngayon! Bagaman, mas kokonti ang mga sasakyan sa mga lansangan ng Metro Manila kahapon December 25, nagdulot pa rin ang EDSA rehabilitation ng mabigat na trapiko sa ilang bahagi ng EDSA. Gayun din, sa mga apektadong lansangan, konektado sa EDSA na suba sa ilalim sa rehabilitation. Ang ilang motorista nagrereklamo sa abala na dulot ng mga pagkukumpuni ng DPWH sa pangunahing lansangan. Nakahanda naman na ang DPWH sa kasunod na 24-hour schedule ng rehabilitation work sa iba pang mga bahagi ng EDSA. Concrete reblocking at asphalt overlay ang gagawin sa mga ito mula December 28, 2025 at nakatakdang matapos ng January 5, 2026.
Para sa concrete reblocking, babakbakin at huhukayin ang sirang bahagi ng simentadong kalsada upang palitan ng bago at mas matibay na konkreto. Habang sa asphalt overlay naman, papalitan ng panibagong patong na asfalto ang mga sirang kalsada. Nasira yung ibiyahe namin ngayon eh. Kaya di pa December ginawa pa nilang ganito. Ito pa naman yung inaabol namin kasi ito yung pinakamalakas na araw. Kaya lang di kami makaporma ngayon, kaya wala. Dahil sa traffic? Dahil sa traffic na yun, pinagsabay-sabay po kasi nila yung gawa eh. Dapat yung kabila lang muna para mas mabilis yung daloy ng pakabila. Mahirap talaga kasi Pasko nga, tapos na timing traffic pa masyado. Magmula umaga, pangatlong ikot ko pa lang to, Bigutan. Pangatlong ikot. Wala kita. Wala pa. Siguro, tama pang boundary pa lang. Wala pang diesel, wala pang tutubuin, wala pang maiuwi. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 17 ang naitalang sunog na may kinalaman naman sa firecrackers at pyrotechnics ngayong taon, batay sa datos ng Bureau of Fire Protection. Isa naman ang naitalang injury dahil sa mga sunog na ito. Ayon sa BFP, mas mababa pa ang bilang na ito kumpara sa 39 o 39 na naitala noong nakaraang taon, kung saan may 5 pang nasawi at 24 ang sugatan. Gayunman, initial pa lamang ito dahil hindi pa sumasapit ang pagpapalit ng taon kung saan nagtatala ang lumulobong bilang ng mga sunog at injury na may kinalaman sa mga paputok at pailaw. Pero sabi ko nga, wala pa tayo sa peak of the season talaga ng injury at fatality at nawa ay wala na, no? Wala nang additional na firecracker and pyrotechnics related. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng ilang tips ng Bureau of Fire Protection o BFP upang maiwasan ang sunog ngayong holiday season. Una dito ay ugaling tanggalin ang appliances sa mga saksakan na hindi na ginagamit gaya ng plancha, rice cooker, electric fan at charger. Siguraduhin patayin ang ilaw, kalan, LPG, kandila kung matutulog na o aalis ng bahay. Ipaalam sa pinagkakatiwalaang kapitbahay kung matagal na mawawala sa bahay. Umiwas rin sa paggamit ng paputok at mga pailaw. Kung maaari, gumamit na lamang ng torotot at iba pang alternatibong pampaingay. Huwag magpapaputok malapit sa mga gusali at bahay. Iwasan ding ilapit sa mga outlet, electrical appliance at upos ng sigarilyo ang mga paputok. At huwag na rin gumamit ng sky lanterns dahil di naman ito akma, lalo na sa matataong mga lugar. Pinapaalalahan na rin namin na huwag gumamit ng sky lanterns. Marami ng insidente ang naging dahilan ng sunog na yan at sa naulat namin. Huwag tayong gumaya sa yung ibang bansa kasi pinapalipad nila yon halos sa tabing dagat. No, tulad nung napapanood natin na maraming sky lanterns ang umaangat, no? Sa Japan at Taiwan. So gusto rin natin gayahin. Ang problema natin dito, densely populated ang community natin. Konting ihip lang ng hangin at natumba or napadpad doon sa mga maraming kabahayan, yan, pwedeng maging cause ng sunog at pwedeng mag-escalate into conflagration lalo na sa maraming kabahayan. Hataw Balita ngayon. Naaresto na ng mga polis ang suspect sa pamamaril sa 2 security guard sa isang car dealership sa Fairview, Quezon City noong Miyerkules, December 24. Sa ibinahagi ng Quezon City Police District, nakuha ng closed-circuit television o CCTV mula sa loob ng establishmento. Makikita ang pagpasok ng suspect at pagbaril sa 2 nitong kasamahan na natutulog sa upuan. Ayon kay QCPD, Acting District Director, Police Colonel Randy Glenn Selvio, base sa inisyal na investigasyon, nakararanas ng bullying ang suspect mula sa 2 biktima. Inihahanda naman ng otoridad ang kasong murder laban sa suspect. Parang kinakantsawan, palagi siya doon kasi bago lang naman din siya at medyo senior yung 2 security guard na naging biktima niya. Opo. At
parang pinaghandaan niya nung araw na yon at kung makikita nyo sa mga witnesses natin, nagpasama pa nga siya before niya i-commit yung krimen. Hataw Balita ngayon. Pangungunahan ng Pilipinas ang 2 International Tourism Forums sa susunod na taon. Sa opisyal na mensahe na inilabas ng Department of Tourism, Secretary Cristina Frasco, sinabi nitong pangunahan ng Pilipinas ang Tourism Global Forum on Gastronomy at Asian Tourism Forum sa Cebu. Nananatilian niya ang mandato ng DOT para sa inclusive growth, paglikha ng trabaho, empowering communities at patuloy na progreso. Hataw Balita ngayon. Abiso sa mga motorista, asahan na ang pagbagal ng trapiko sa kahabaan ng elliptical road sa darating na December 31 dahil sa gaganaping year-end countdown sa Quezon City Memorial Circle sa Quezon City. Ayon sa QC LGU Facebook page, magsisimula ang event sa December 31 ng alas 4 ng hapon kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga manonood. Magtutulungan naman sa pagbabantay ang mga tauhan ng iba't ibang traffic law enforcement agencies para maisaayos ang inaasang mabigat na trapiko sa nasabing lugar. Paagang inaabisuhan ang mga maapektuhang motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang makaiwas sa matinding traffic. Matapos ang mahigit 1 taong malawakang welga, balik silid-aralan na sa 2026 ang mga guro sa Vanuatu. Ito ay matapos magkasundo ang pamahalaan at ang Vanuatu Teachers Union at magbuo ng isang collective bargaining agreement. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Balik silid-aralan na ang mga guro sa Vanuatu matapos na magpirmahan ang pamahalaan at Vanuatu Teachers Union ng isang collective bargaining agreement. Inanunsyo ng Vanuatu government ang nasabing kasunduan noong Lunes, December 22. Saklaw nito ang matagal ng hinaing ng mga guro kabilang ang mabababang sahod, hindi nababayarang entitlements at mga benepisyo para sa mga principal at deputy principal na nagtatrabaho sa malalayong lugar. Naglaan ng gobyerno ng 4.2 billion Vanuatu Vatu o katumbas ng humigit kumulang 34.7 million US dollars para matugunan ang mga isyung ito. Magbabantay rin ang isang special committee sa pagpapatupad ng mga reforma sa sahod at kondisyon sa trabaho ng mga guro. Ayon kay Vanuatu Prime Minister Jotam Napat, isa itong investment sa stability at quality ng edukasyon sa bansa. Samantala, nagpasalamat naman si Jonathan Yona, Secretary General ng Vanuatu Teachers Union sa pamahalaan sa kanilang pagdinig at pagtugon sa mga hinaing ng mga guro at pagkilala sa mahalagang papel ng ginagampanan ng mga ito sa lipunan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Early Briones. Samantala, kinondena ng Brussels ang desisyon ng Administrasyong Trump na patawan ng visa ban si European Union Commissioner Thierry Breton at 4 na iba pa kaugnay ng issue tungkol sa social media censorship. Inilarawan ng Estados Unidos ang makasaysayang digital rules na isang mekanismo upang mas palakasin ang censorship sa Europa. Ito ang umahataw na balita ni James Hilario. Mariing kinundina ng European Union ang desisyon ng Estados Unidos na magpataw ng parusa kabilang ang visa ban laban kay dating EU Commissioner Thierry Breton at iginiit na ang kalayaan sa pagpapahayag ay isang pangunahing karapatan sa Europa. Binigyang diin ng Brussels na may sovereign rights ang European Union na ayusin at i-regulate ang digital market nito alinsunod sa sarili nitong patakaran. Iginiit din ng Brussels na ang pagpapatupad ng sariling patakaran ng European Union ay patas at walang anumang diskriminasyon. Samantala, patuloy na nagiging ugat ng tensyon ang digital rules sa pagitan ng EU at Estados Unidos na kapwa inaakusahan ang isa't isa ng pamumulitika sa mga patakarang dapat sanay pangkaraniwang regulasyon lamang. Lalong lumala ang hidwaan matapos maglabas ang US
ng isang kontrobersyal na national security strategy na nagsasabing nanganganib ang Europa dahil umano sa labis na pagpapatupad ng regulasyon at censorship. Mariin naman itong itinanggi ng European Union at iginiit na ang mga patakaran nito ay makatarungan. Sa kasalukuyan, ipinahihiwatig ng pinakahuling hakbang ng Administrasyong Trump na maaring hindi pa matatapos ang alitan sa pagitan ng US at Brussels hinggil sa digital regulation. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, James Hilario. Samantalang hinimok ng Administrasyong Trump na tanggapin ng lahat ng partido ang naging resulta ng presidential election sa Honduras. Ito ay matapos manalo ang pambato nitong si Nasri Espura. Ito ang wahataw na balita ni Christy Rosasia. Ilang linggo matapos ang November 30 presidential election sa Honduras, idiniklarang panalo ang kandidato ng Conservative National Party na si Nasri Espura. Na-delay ang resulta dahil sa mga technical problems at aligasyon ng pandaraya. Suportado ni President Donald Trump ang 67 taong gulang na politiko at negosyante na dating mayor ng Kapitolyo ng bansa na Tegucigalpa. Sa Truth Social post ni Pangulong Trump, bago ang eleksyon, sinabi nito na si Espura lamang ang tunay na kaibigan ng kalayaan sa Honduras at hinimok ang mga tao na ito ang iboto. Nagbanta rin si Trump na tatanggalin ang suportang pinansyal ng Estados Unidos kung hindi mananalo si Espura. Binigyan naman ng pardon ng Pangulo si dating President Juan Orlando Hernandez na kapartido ni Espura. Nagsisilbi ito ng 45-year sentence sa US matapos ang hatol ukol sa drug trafficking at firearms. Pinahayag naman ni US Secretary of State Marco Rubio na hinihimok ng US na tanggapin na ng mga autoridad ng Honduras ang naging resulta ng eleksyon upang magkaroon na ng payapang pagpapalit ng tagapamuno. Dagdag nito, inaasahan nilang maisusulong ang bilateral at regional security cooperation sa dalawang bansa upang mapigilan ng illegal immigration at mapatatag ang ekonomiya ng mga bansa. Cristo Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Christy Rosasia. Samantala, nag-issue naman ng state of emergency ang gobernador ng California sa ilang country sa estado bunsod ng tinatawag na atmospheric rivers na nagdadala ng malakas na ulan at matinding hangin na nagbabanta ng pagguho ng lupa at pagdaloy ng mga debris sa mga lugar na naapektuhan ng wildfire. Ito ang umahataw na balita ni Abby Valdez. Nagdeklara ng state of emergency si California Governor Gavin Newsom para sa mga county ng Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego at Shasta. Bunsod nito, inaasahang magiging mabilis ang pagkalap ng mga state's resources at support para sa mga lokal na pamahalaan at deployment ng California National Guard. Magiging daan din ito para agad na makahingi ng federal assistance ang California Department of Transportation para sa pagpapagawa ng mga nasirang kalsada at highways. Matinding ulan at malakas na hangin na may kasamang banta ng landslide at debris flow ang dinala ng tinatawag na atmospheric river sa mga lugar na noong nakaraan lamang ay natupok ng wildfire. Maliban sa pagkawala ng kuryente sa Southern California, ay nagdulot din ang naturang atmospheric river ng pagbaha at pagsasara ng mga kalsada na umabot hanggang December 25. Nagbabala ang mga meteorologists sa mga malalakbay na mag-ingat ng husto sa kalsada ngayong holidays dahil maaaring magdulot pa ng mas maraming pagbaha sa buong Southern California ang bagyo. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Abby Valdez. Samantala, tatanggap na po ng debit at credit card payments ang Philippine Consulate sa Vancouver simula January 1, 2026. Samantala, bukas naman ang 2026 Seoul Tech Scholarship Application sa mga kwalipikadong international students. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez.
What's up, kabayan? Tatanggap na ng debit at credit cards bilang mode of payment sa Philippine Consulate sa Vancouver mula January 1st, 2026. Mayroon lamang additional 10 cents per transaction kapag debit card ang gagamitin at 2.4 of the total amount due para naman sa gagamit ng credit card. Patuloy namang tatanggap ng cash at bank drafts ang konsulado. Samantala, tatanggap na ng application para sa 2026 Soltech Scholarship para sa mga kwalipikadong international students. Maaaring magsumite ng application hanggang March 6, 2026, 4 p.m. KST. Para sa kumpletong impormasyon, bumibisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PHinKorea. Iniimbitahan naman ng mga Filipino sa Malaysia na magrehistro sa embahada. Ito ay upang matiyak ng pasuguan na madali silang makontak kung may emergency. Maaari magrehistro sa bit.ly/Filipinos in Malaysia or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng embahada sa facebook.com/PHinMalaysia. Lynn Perez sumahataw sa Balita Ngayon. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw po ng Biyernes. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Buong Luzon ay affected po ngayon ng northeast monsoon at amihan at ito po ay nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon area at of course yung malamig na panahon ay ramdam po sa malaking bahagi ng ating landmass. Partikular po dito sa northern central Luzon at ilang bahagi po ng southern Luzon. Samantala sa Visayas at Mindanao, easterlies naman ang nakakaapektong weather system. Nagdudulot pa rin ito ng mga localized thunderstorms o yung mga localized na mga pagkidlat, pagkulog anytime of the day. Sa ngayon, wala po tayong minomonitor na LPA o kaya naman ay bagyo sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days, wala rin po tayong inaasahan. Pero patuloy tayong magtatabay sa maging updates ng Pag-asa sakali po magkaroon ng significant changes. Samantala para sa pagtaya ng ating panahon, nasahan pa rin natin ng maulap na papawrin at mga pag-ulan dito sa Batanes at Babuyan Islands. Yan ay dulot po ng northeast monsoon. Yung mahihinang mga pag-ulan na dulot ng amihan ay inaasahan din natin sa Apayao at maging dito sa mainland Cagayan at sa Isabela Province. Yan ay dulot ng northeast monsoon. Sa natitirang bahagi pa po ng Northern Luzon, dito sa Ilocos Region, sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, dito sa Central Luzon, sa Metro Manila, maging dito sa Calabarzon at sa Kabikulan, nasahan natin ang isolated o pulupulong mahihinang mga pag-ulan dahil po sa amihan. So affected po malaking bahagi ng Luzon area. Liban na lamang po dito sa Mimaropa region kung saan ay posible pa rin yung mga thunderstorm activities. So sa pagtaya po ng ating panahon, nasahan natin ang sa Metro Manila pwede pong umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating maximum temperature for today. Sa Baguio ay 16 to 23, sa Laoag ay 23 to 30 degrees Celsius. Sa Tugigaraw naman ay 22 to 28 degrees Celsius, sa Legazpi 24 to 30 degrees Celsius at malamig din ho sa Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius. Samantala, dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, mataas ho ang tsansa ng mga thunderstorm activities dahil po umiiral dyan ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko o yung hangin na nanggagaling sa silangang bahagi ng ating bansa. So, ibig sabihin, bahagi maulap hanggang sa maulap ang ating papawirin doon at may posibilidad lamang ng mga isolated thunderstorms, especially po pagdating ng hapon at gabi. Gayon din dito sa Mimaropa region kung saan inaasahan natin, posible din ang mga pagkidlat, pagkulog. Sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Iloilo ay 24 to 31 degrees Celsius, 25 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City. Sa Kalayaan Islands ay 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Davao ay 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Zamboanga ay 24 to 31 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius naman po. Samantala, nakataas ang ating gale warning ngayon sa malaking bahagi ng Northern Luzon. So, ating gale warning ay in effect dito sa Batanes, northern coast ng Cagayan, at kasama na dyan o partikular po dito sa municipalities ng Santa Mercedes, Claveria, Pamplona, Sanchez Mira, Abulog, Balesteros, Apari,
Bugay, sa Santa Teresita at Gonzaga at maging sa Santa Ana. Kasama na dyan ang Babuyan Islands at maging ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. So sa mga nabanggit nating lugar, hindi pa rin ho ina-advise sa pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil maging maalon hanggang sa napakaalon pa rin ang kondisyon ng ating karagatan doon. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa o sa natitirang bahagi ng ating mga baybaying dagat ay banayad hanggang sa katamtaman naman ang magiging pag-alon. Ang sunrise natin for today is 6:18 in the morning at lulubog ang araw bukas o mamaya sa ganap na alas 5:34 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Loridine de la Cruz Galicia. Magandang umaga po at maraming salamat, Ma'am Loridine. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Dalawang individual ang nasawi habang dalawang sugatan sa isang malakas na pagsabog sa barangay Bacayao Norte, Dagupan City kagabi, December 25. Si Alan Manansala humahataw. Bandang alas 7:49 ng gabi nang marinig ang malakas na pagsabog sa sitio Bukig sa barangay Bacayao Norte, Dagupan City kagabi, ayon sa mga residente, agad na rumisponde ang Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Office at Panda Volunteer Fire Brigade. Batay sa paunang ulat, 2 ang nasawi at 2 naman ang sugatan na agad na dinala sa ospital. Patuloy rin ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng insidente. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, paiigtingin ang pagpapatupad ng batas laban sa paputok upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya. Sa susunod na araw, agad na maglalabas ng karagdagang impormasyon ang mga otoridad hinggil sa insidente. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Alan Manansala. Samantala, isang 5 taong gulang na batang lalaki naman ang nabulag ang kanang mata matapos tamaan ng boga sa mukha habang nakikipaglaro sa Pasay City, Iloilo, ilang araw bago ang pagpapalit ng taon. Nagbabalik si Alan Manansala. Nagpapagaling na ngayon ang isang 5 anyos na batang lalaki matapos tamaan ng boga sa mukha sa Pasay City, Iloilo. Ayon sa salaysay ng ina ng bata, matapos operahan ang kanang mata, ay nasa recovery stage na ang biktima. Base sa ginawang investigasyon ng mga otoridad, nangyari ang insidente habang nakikipaglaro ang biktima ng aksidente umanong tinamaan ng sumabog na boga ang mukha nito. Agad itong dinala sa ospital at saka inoperahan sa mukha. Ito ang unang naitalang kaso ng biktima ng paputok sa lalawigan ilang araw bago ang pagpapalit ng taon. Humihingi naman ng tulong ang pamilya ng bata. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaaring makipag-ugnayan sa numero bilang 0970-224-6231 at makipag-ugnayan kay John Paul Labro, ang ama ng biktima. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat, Alan Manansala. Maraming salamat po. Samantala, nakapagtala naman ng 4 na kaso ng fireworks-related injury ang Department of Health o DOH Bicol kahapon. Si Sherry Galicia humahataw. 4 na kaso ng fireworks-related injury ang naitala ng DOH Bicol. 3 sa mga kaso ay mula sa lalawigan ng Camarines Sur, habang ang isa naman ay mula sa probinsya ng Albaya. 3 sa mga biktima ang gumamit ng pinagbabawal na paputok na kwitis. 2 biktima ang dinala sa Bicol Medical Center, isa sa Bicol Regional Hospital and Medical Center at isa sa Naga City Hospital. Pawang mga lalaki ang mga biktima. 3 sa kanila ay may edad 36 hanggang 50 anyos, habang ang isa ay nasa edad 21 hanggang 28 anyos. Muli naman nagpaalala ang DOH na umiwas sa paggamit ng anumang uri ng paputok upang maiwasan ang mga aksidente. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon.
Maraming salamat, Jerry Galicia. Samantala, tinupok naman ng apoy ay ng bahay at establishmento sa nangyaring sunog sa syudad ng Masbate kagabi. Patuloy namang inaalam ang sanhi ng sunog at inaaral ng mga otoridad kung ano ang dahilan. Si Jerry Galicia humahataw live. Jerry, marhay na aldaw. Jerry, ilang pamilya ba ang apektado ng nangyaring sunog? At may impormasyon na ba kung ano ang pinagmulan ng sunog na iyan? Ayon kay Barangay Chairwoman, Barangay Sentro Chairwoman Francis Anyo Nuevo, 6 na pamilya yung apektado ng nangyaring sunog dito sa siyudad ng Masbate. At patuloy na inaalam ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection kung magkano at ano ang sanhi na nangyaring sunog dito. Umabot sa second alarm ang nangyaring sunog dito sa corner Ibanez Street, Mabini Street, Barangay Sentro dito sa Masbate City kagabi. Sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, alas 10:35 nagsimula ang sunog. 11:26 naman fire control at inileklara ng VFP na fire control na kung alas 12:30 ng madaling araw. 6 na business establishment at 4 na bahay ang tinupok ng apoy. Isa dito ay ancestral house o matandang bahay ng pamilya Matkaida. Dahil holiday break, wala sa bahay ang mga kaanak ni Mariel Matkaida. Nabalitaan lamang niya ito sa social media. Childhood house po namin to. Dito po nakatira yung mga magulang namin. Madami sir, mga documents po, pera, alahas. Tapos, paggawa po ng bagong bahay yung pinsa namin doon sa likod. Kasi yung mga tito ko po dito din nakatira. Tapos, nakita po namin sa live, may nagda-live na. Sunog na po yung sa likod na part. Tapos sobrang bilis lang sir, pagdating namin dito wala na talaga. Ani ang 46 years old na si Aling Nene Pareha tumulong sa paglalabas ng mga gamit ng kanyang kaanak. Bagamat may ilang metro pa ang layo ng sunog, minabuti niyang ilabas ang mga gamit na pangamba na madamay pa. Tinulungan namin kasi wala yung nakatira dyan, nandun sa Maynila. Kapatid ng asawa ko, kaya linabas namin yung gamit nila. Tinulungan namin kasi wala ngayong para baka abutan ng apoy. Pansamantala naman, nanunuluyan sa barangay hall ang 6 na pamilya na apektuhan ng insidente. Dito ngayon lang, pero po sa street na to, pangalawa na po sa taong ito. Nakakalungkot po na holiday season nagkaroon ng trahedya ang aking mga kabarangay. Unang tulong po, tinulungan natin siya, dinala natin lahat ng mga victim sa barangay, saka bukas po, mabibigyan natin kaagad ng paunang tulong. 8 fire truck at 1 water tanker ang nagturong-tulong upang tuloy mapula ang nangyaring sunog. Patuloy natin alamin sa mga otoridad ang sanhi kung magkano halaga ang ari-ari ang tinupok na apoy dito sa nangyaring sunog dito nga sa siyudad ng Masbate. Nabalita, balik sa iyo, Ani. Jerry, binabanggit kanina doon sa ulat mo na at as of this time, hindi pa alam, hindi pa batid. Ano nangyari, anong dahilan diyan sa sunog na yan? Kasi yung kanya mga kamag-anak at mahal sa buhay, sinasabi ng isa sa mga kamag-anak niya, anak niya yata yun, na wala ang tao, ang bahay, tama po ba? Yes, Ani, wala yung mga kaanak o yung mga nakatira mismo dito sa establishment at sa residential area dahil nga holiday season, nagtipon-tipon yung kanyang mga kaanak para nga dito sa long holiday, Ani. So, doon sa mga ginawang initial investigation ng ating Bureau of Fire Protection, ano na po ang nakikita nila? Ano na, may initial po ba so far, Jerry? So far, ngayon pala ay nagsasagawa pa ng malalimang investigasyon ang Bureau of Fire Protection kung ano ba ang ugat nitong nangyaring sunog. At yan ang ating patuloy na aalamin sa BFP. Ani.
Jerry, matanong ko na rin sa inyo, ma-describe mo rin yung lugar ng Masbate so far. Alam mo, lately tinamaan yan ng nadamay yan doon sa Bagyo. Mayroon tayong mga kababayan diyan na nawalan din ng mga tirahan during the Typhoon 1. Ngayon naman may mga sunog. Kumusta yung mga preparations diyan sa lugar ninyo diyan sa Masbate? Yung ba na dati ito nasunog, siyempre, alagaan din ito ng ating LGU, yung nawalan po ng bahay. 6 na pamilya yan. How about yung mga nasiraan din ng bahay? Matanong ko na rin sa inyo, yung bang naapektuhan ng 1, mayroon na rin ba silang mga tirahan? Where are they now? Restored na ba yung mga bahay nila? Yes, Ani, sa ngayon ay restore na ay yung mga bahay at namahagi ang mga local government unit, maging ang national government na mga kailangan, mga yero at tabla o plywood para nga maitayo yung kanilang mga bahay na nasira ng bagyong Opong tsaka ng Uwan na Ani. Tumama sa kanila, kasama na yung Uwan. Now, dito sa sunog na nangyari, describe mo naman kung ano yung mga preparations ng ating LGU, ng local government unit. Siyempre, pagka pumapalit yung taon, yung ating mga kababayan ay naghahanda rin sila ng mga pansalubong. Ano yung pansalubong? Sinasabi kasi, Jerry, na yung pagpaingay ay isa yan sa mga pamamaraan. Sabi nung iba dyan na mayroon din pong naniniwala at hindi naniniwala, yan para daw pa tanggalin yung mga masasama. Masasama, kung ano man yung mga masasama na yan na nandoon sa bahay nila. Kaya nagpapaingay sila, nagpapaputok. Diyan ba sa lugar ng Masbate, handa na rin ba yung LGU natin para mabigyan ng isang lugar na pagdadausan yung ating mga kababayan kung gusto nila na magpaputok? Mayroon ba tayong isang specific place na inihanda na ang ating local government diyan sa Masbate? Yes, Ani, kagabi pa lang ay mayroong fireworks display dito mismo sa Kapitolyo ng Masbate. Doon nga ay allowed na magpaputok yung ating mga kababayan at magpailaw para nga dito sa kanilang holiday season. Pero dito sa maraming establishmento ay wala pa naman tayo nakikita o narinig na nagpaputok dito sa mga lugar na ito, Ani. Okay, kung ikukumpara mo yung naging selebrasyon noong nakaraang taon sa ngayon, anong masasabi mo? Ano yung mga report na nakukollect mo dyan sa ating mga otoridad? Yes, Anis, nakita natin yung paghahanda ng Bureau of Fire Protection. Usually, ganun pa rin ang ginagawa nila. Nag-iikot, nagbabandilyo, nagpaalala sa ating mga kababayan sa pag-iwas sa paggamit ng maputok. At kapansin-pansin din na iilan na lamang ang mga tindahan o nagtitinda ng paputok dito sa mismo ang kanilang vending machine dito sa grandstand kung saan doon ang established na lugar para magtinda ng paputok, Ani. Okay. You made mention a while ago na yung ating mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection, nag-iikot sila. Yung nag-iikot, nagbibigay sila ng paalala, utilizing nung tawag dito, yung mga megaphone. Ginagawa nila ito to inform the public. Tama ba, Jerry? Yes, Ani, bawat LGU na mayroong Bureau of Fire Protection, nag-iikot yung kasama ang DOH, particular dito sa Kapitolyo at DTI para nga magpaalala sa ating mga kabayan na umiwas na sa paggamit ng paputok upang maiwasan ang ganitong mga aksidente na gaya ng sunog, Ani. Kanina binanggit mo rin, yung bilang na mga nagtitinda ng mga paputok niyan ay kumonti na. Are you saying na kung i-compare mo ito nung nakaraan at saka ngayon, mas kumonti na ba ngayon? Ilang mga porsyento ang nawala sa tansya ng ating mga otoridad? Batay din sa nakukuha mong impormasyon, Jerry. Yes, Ani, sa ngayon wala pa tayong hawak kung ilan yung nabawas o nawala na mga nagtitinda ng paputok. Pero nakita natin doon mismo sa mga hilera o nakapila natin tindahan, nakaunti yung mga nagtitinda ng paputok doon sa may mismong grandstand kung saan nakapwesto yung mga tindahan nga na mga paputok, Ani. Okay, so maganda naman yung mga ginagawa ng mga kinatawan ng Bureau of Fire Protection dahil kanina, yung sa balita natin, mayroon silang mga paalala. Di ba po? Paalala nila na pag iiwan mo yung bahay, kinakailangan lahat ng mga i-unplug mo. Lahat dapat. Okay, ilan lamang po yan. So manatili po kayo nakaantabay dito po sa UNTV sa mga karagdagang balita. Jerry, maraming salamat.
sa iyo dyan sa lugar po ng Masbate. Magandang umaga at ingatan nawa. Hataw Balita ngayon. At sa ating shout-out na. Ayan, okay. Happy birthday muna kay Ma'am Jordine Rose Ocon ng Bureau of Corrections of Bucor. Good morning, Ma'am, and happy birthday. And thank you sa mga kasama natin. Ngayong umaga, nakita ko si Olan. Nakita ko sino yung katabi ni Olan, si Marvin ba yan? Si Belinda, si Justine, si Rodrigo, si Luel, si Cardo, si Zam, ayan. Conrad, Direct Rini, good morning. Si Malabo, si George, si Bardalosa. Ian, thank you very much. Ian Macalanda. Of course, Jos Ibanez, maraming salamat. Bernie, thank you very much. And Alex Togonon, Alex Montesa. Good morning. Sino diyan? Yung nandun dyan. Ayan, si Justine. Thank you very much, Justine. At Aryan. Aryan, yung mga kasama natin sa IT. And of course, mga kasambahay. Nariyan din si Cardo. And of course, si Rodrigo. Thank you very much. Maraming salamat. And ang mga kasama naman natin sa traffic, thank you very much, Traffic Department. Good morning po. Maraming salamat. And happy listening to Brad Arturo Polido at Artel Polido. Diyan po naman sa Leyte, Samar. And of course, Lynn Perez, magandang umaga sa iyo. And good morning din sa convention ng mga servants. Ayan, good morning po. Ayan, Region 7 and 8. Kung hindi ako nagkakamali, magandang umaga po. Maraming salamat and good morning din kay VP Ruth Soriano. Good morning, ate. And of course, good morning sa mga taga Social Media Department. Production Department, good morning. Sige. Okay na tayo? Diyosa, may time pa naman. Shout out pa rin. Sabi ni Annette, may time pa naman. Sa lahat ng nakikinig sa amin, maraming salamat. Yung mga nakikita natin dito sa yung nagpapahatid ng kanilang mga mensahe sa social media, sa iba't ibang panig ng mundo, kami po ay nagpapasalamat. 1 taon, malapit na matapos po ang taon. 1 taon niyo po kaming sinubaybayan sa Hataw Balita. Thank you so much po. Maraming salamat. At syempre dito rin sa Pilipinas, sa iba't ibang panig po ng Pilipinas na nakatutok sila dito sa Hataw Balita. Thank you very much po. Maraming salamat sa inyo. And shout out din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Siyempre, si BP Joseph. Good morning po. And BP Bong, BP Noli, BP Cherry, Ma'am Nina, and of course kay GMJ Eusebio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. Kay Sis Joy Ibanez, good morning po. At sa aming ibabahagi mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Kawikaan 22:1. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan at magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Yan po ang umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-26 sa buwan ng Disyembre 2025. Attorney Mel, Attorney JR, good morning po sa inyo. Sa inyong lahat, Attorney, sa inyo po, Attorney Fortesa, Attorney Ahesta. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colubong. Ayan. Dito po sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.